is lumabas dito yung pagiging doble cara, mga kapiksi. Okay, so ibig sabihin nito for some of you, yun yung sinasabi natin, yung sinasabi ko kanina na parang nagpe-pretend itong person mo, no? Kumbaga parang gusto niyang itago yung totoo niyang nararamdaman para hindi ka na masyadong maraming tanong, para hindi mo siya paghinalaan, para hindi ka na magduda sa kanya. Iba yung pinapakita niya sa'yo versus dun sa totoong nararamdaman niya or yung totoong umiikot sa isip ng person mo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ano ang nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating feelings check para malaman nyo yung nararamdaman sa inyo ng inyong current partner or specific person. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin mga kapiksi ko ano yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng inyong person or gusto niyang hindi sabihin. Alright? So, I'm finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of love. We are living two separate lives. I cannot be vulnerable with you. I rather hide in darkness before I let you see inside me. So, ito yung mga mensahe nila sa inyo mga kapiksi. For some of you guys, feeling nitong person mo parang hindi siya deserving ng affection, ng pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Finally, nakikita niya na kung nare-realize niya na kung ano yung true worth niya. Pero parang sa kanya, feeling niya, hindi pa rin siya worthy ng affection na binibigay mo sa kanya. Okay? We are living two separate lives, mga kapiksi. Pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo or pwedeng in a relationship nga kayo pero parang may kanya-kanya naman kayong buhay mga kapiksi or parang for some of you, pwedeng hindi kayo nagkakasundo, no? Pwedeng hindi kayo nagkakasundo nitong person na to, pwedeng magkaiba kayo ng mga preference sa buhay na that's why nagkakaroon kayo ng separation. Not necessarily na hiwalay kayo, ganyan, pero parang merong separation na naghihiwalay, kumbaga, nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Hindi mo gusto yung gusto niya, hindi niya gusto yung gusto mo, parang ganon. So, parang doon kayo nagkakaroon ng disconnect nitong person mo kasi magkaiba kayo ng preference mga kapiksi. Alright? And then, sa iba naman, parang tinatago niya, no? Tinatago niya yung kanyang darkness. Sabi niya, I rather hide in the darkness before I let you see inside me. Parang tinatago niya yung totoo niyang pagkatao. For some of you, pwedeng sabihin natin pretentious, no? Pwedeng nagpe-pretend itong person na to sa harap mo. For some of you, I'm sensing na baka meron siyang ginagawa na hindi tama or hindi maganda. Tapos, sa harap mo, pinapakita niya yung the best niya, pero deep inside, para hindi mo siya paghinalaan. Okay? Pero, sa kanya, sa sarili niya, meron siyang ibang ginagawa, mga kapiksi. So, or ibang nararamdaman. So, titingnan natin how this story will unfold, guys, no? Habang binabasa natin yung spread nyo. Tingnan muna natin dito sa spread na to, mga kapiksi, ko ano yung mga sitwasyon, mga energy sa inyong sitwasyon, mga kapiksi. Ayan na, inikita natin may mga emotional blocks sa relationship nyo. Feeling ko more blocks dun sa person nyo. Old school, parang makaluma. Yan, makalumang type na pwedeng ano din tong person mo. Yeah, so with this energy mga kapiksi, parang feeling ko itong old school na to meron siyang nire-remember or nire-relive sa kanyang past. Parang meron siyang hinahanap from his or her past experience, lalo na kung naka-experience siya ng great love, mga kapiksi.
Pag sinabing great love, baka hindi niya makalimutan yung kanyang first love or great love or yung kanyang ex na baka doon binigay lahat ng person mo. Tapos parang hindi niya ito makalimutan, mga kapiksi, kaya parang hindi niya maibigay sa'yo yung tamang pagmamahal or affection na kailangan mo. Kaya sinasabi niya, yet I still feel unworthy of your love, kasi parang hindi niya maibigay sa'yo yung dapat na binibigay niya sa'yo, kaya parang feeling niya hindi siya karapat-dapat dun sa binibigay mo naman sa kanya, kasi parang naging mabuti ka sa kanya, binibigay mo lahat kahit na hindi niya yun sinusuklian. Pwedeng unrequited, pero hindi masyadong unrequited. Kumbaga parang mas mahal mo siya kaysa sa mas mahal ka niya. At least yun yung nakikita mo. And that is because meron siya mga emotional blocks. Yung kanyang emotional blocks, guys, ay dahil sa kanyang past experience. Hindi pa siya nakaka-move on. Alright? So, kailangan itong maka-move on, mga kapiksi. Kailangan niya mag-heal. Kailangan niyang mawala yung mga sugat ng kanyang nakaraan, mga kapiksi. Alright? Pwedeng kayo din yung nakakaramdam nito, mga kapiksi, or sila. Again, guys, roles can be reversed now, pero this is more on them kasi. In case hindi kayo nakaresonate dito, guys, try nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. Alright? So, tingnan natin kung ano yung nararamdaman nila sa inyo, mga kapiksi. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, mag-avail ka na ng course. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, kasi magbibigay ako ng 10% discount until October 31, mga kapiksi. So, avail nyo na, samantalahin nyo. And also, guys, no, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinipixitaro@gmail.com. Alright, so ito yung energy ng feelings, mga kapiksi. Tapos ito naman yung energy ng Aquarius. Kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread. Meron ditong presence ng fire signs, mga kapiksi. So for some of you, maaring fire sign yung person mo or maaring may fire elements sila sa kanilang natal chart, guys. Lumabas dito yung pagiging doble cara, mga kapiksi. Okay, so ibig sabihin nito for some of you, yun yung sinasabi natin, yung sinasabi ko kanina na parang nagpe-pretend itong person mo, no? Kumbaga parang gusto niyang itago yung totoo niyang nararamdaman para hindi ka na masyadong maraming tanong, para hindi mo siya paghinalaan, para hindi ka na magduda sa kanya. Iba yung pinapakita niya sa'yo versus dun sa totoong nararamdaman niya or yung totoong umiikot sa isip ng person mo. Pero nakikita natin na etong person mo gusto niya magbago, no? Gusto niya ng fresh na start, fresh na simula, pero nahihirapan din siya kasi meron pa siyang negative attachment dun sa kanyang nakaraan. Hindi niya yun makalimutan yung nangyari sa kanya, lalo na kung very traumatic. Let's say for example, talagang sobrang trauma yung nangyari sa kanya ng past person niya. Pwede rin meron tong childhood trauma. Guys, pag sinabing childhood trauma, yung parang experience niya ng nakaraan. So, yun yung nagtatanim sa kanya ng fear, takot, no? Parang takot siya na maulit yung kanyang mga past experiences, yung mga nakita niya sa paligid niya, pwedeng sa parents niya or siya mismo naka-experience sa kanyang relationship, hindi niya yun makalimutan. So, very traumatic sa kanya. And may mga times na yung sakit sa puso niya, yung mga heartaches niya, nandun lang. Hindi pa talaga
siya nakakapag-heal. Kaya kailangan niya talaga ng healing, mga kapiksi. At saka may mga, I'm sensing na yung person mo parang nagkakaroon siya ng nightmares, bangungot. Ibig sabihin parang napapanaginipan niya pa yung past person niya. Or kung hindi man niya napapanaginipan, most of the time, naka-autopilot yung kanyang isip dun sa mga negative na nangyari sa kanya. So, this person needs some time. Mga kapiksi, kailangan nyo ng healing. Pero nakikita rin natin na gusto rin niyang magbago, no? And gusto niya na, kumbaga parang gusto niya ring i-alay sa'yo yung love na karapat dapat sa'yo. Pero sabi ko nga, parang hindi niya yun maibigay. Kasi siya mismo, they feel empty inside. They feel broken inside, no? As in, sugatan talaga yung kanilang puso, mga kapiksi. Pero mahal ka nitong person mo. Ayan. And na-appreciate niya lahat ng efforts niyo, mga kapiksi. Lalo na pag nag-uusap kayo or nagkukwentuhan kayo or pag lumalabas kayo, nagdi-date kayo, masaya siya na ginagawa niya yan. Naghahanap to ng loyalty, mga kapiksi. Yes. Meron tong guys, fear of rejection and abandonment. Ibig sabihin, takot siya na iwanan, takot siya ng rejection, takot siya na nag-iisa. Okay? Meron siyang ganong takot, mga kapiksi, pero hindi rin siya makapag-give in sa'yo. Ibig sabihin, parang hindi niya din maibigay yun sa'yo because for once, parang hindi niya rin alam kasi kung paano ibibigay. Kasi nga, hindi niya yun na-experience, no? Kumbaga parang meron siyang experience na iniiwan, ina-abandon, lalo na kung part siya ng isang broken family. Let's say, for example, yung kanyang nanay, tatay, naghiwalay or nag-divorce, ganyan. Tapos, never niya na-experience, no? Tapos, pag kung meron pa siyang mga past history na palaging nagbe-break yung nakikipag-break sa kanya, parang I'm sensing kasi na for some of them, parang sila palagi yung iniiwan, no? Whether babae sila or lalaki sila, parang sila palagi yung pinagpapalit sa iba. So, meron siyang fear of rejection and abandonment, mga kapiksi. And kahit na gusto kanyang mahalin, parang hindi niya magawa kasi hindi niya alam kung paano yun ginagawa. Alright? Lumaki siya sa environment or namulat siya sa environment when there's lack of love and affection. And hindi niya rin alam kung paano ipapakita or ipaparamdam sa'yo kasi nga wala siyang ganong klaseng exposure, no? So, yeah. Comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo dyan sa reading na yan. If in case hindi kayo naka-resonate dito, guys, pwede nyong panoorin yung video dun sa subject sign ng person mo. Baka nandun yung energy nyo. Ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.